welcome. Ayan, palakpakan po natin sila. Si John Gabriel. Ang ganda ng pangalan mo. Sakang Anghel. At syempre, ay, ayaw yata nila eh. At syempre si Darren po. Ayan, maraming salamat sa inyo. Si Nanay Liwanag, Nanay, miss namin kayo, wala yung ibang tropa. So, kayo po mga kabataan, kayo po ay nasa born again na iglesia or church. Full gospel, ang Sambahayang Kristiyano Ministries. So, you are very much welcome here in this church. Amen! Hallelujah! Manalangin na po tayo at patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. Pag-pray natin si Tatay Chris. Di po maganda yung pakiramdam niya, no? So, pray natin si Tatay Chris. Wala po ba magbe-birthday? Bago matapos ang month of February, wala? Wala na? Wala na. Sige, tayo po'y mag-pray na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Truly, Lord God, you deserve the highest praise and adoration coming from us, Panginoon. Kaya patuloy na dalangin namin nawa, simula pa kanina, nabigay namin kung ano yung kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Nasamba ka namin sa pamamagitan ng pag-aawitan at ngayon mag-aaral kami ng iyong salita. Be with us. We continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. Lord, ikaw yung masunod kung anong nais mo, kung anong kalooban mo, mangyari, Panginoon, sa bawat services na katulad po nito, O Diyos. Hiling namin ang kalubos at kumpletong kagalingan kay Tatay Chris. Mawala na po yung pag-ubo-ubo niya, lalo na po sa gabi. In the mighty name of Jesus, kung ano man yung mga ini-intake niyang gamot, Lord, maging malaking tulong po ito para sa mabilis na paggaling po ni Tatay Chris. At sa bawat isa na naririto, kung ano man po yung mga kabigatan, suliranin, o hinaharap na sitwasyon na hindi maganda, lahat ng ito, Lord, binibigay namin sa iyo. All the heavy burdens that we have right now, Lord God, we give it all to you because you promise that you really care for us. Cast all our cares to you because you care for us, Lord. That's why we thank you for caring us, Lord God. We thank you for loving us unconditionally. Pag nagmahal ka, Panginoon, walang kondisyon. Kaya maraming salamat po. Nawa patuloy, Panginoon, na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, maibigay namin what is due unto you, what is best. Kung yung kanina, nagpag-awit namin, nabigay na namin, that is already the best. Nawa naging katanggap-tanggap yun sa iyong banal na harapan. And even now, na mag-aaral po kami ng iyong salita, Panginoon, reveal your message. Speak unto us, Lord God, and make it clear to each and every one of us kung anong mensaheng gusto mong iparating sa amin ngayon maging sa lahat ng mga nakakapakinig sa aming kapaligiran, sa kanan, kaliwa, sa harapan at sa likuran, hanggang saan maaabot ang tunog na ito, O Diyos, na maliwanag. We pray for your power of your word in the mighty name of Jesus. We just thank you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Purihin po natin ang ating Panginoon. Ito po ay huling linggo na ng Pebrero. Napakabilis po ng panahon. Amen! Papasok na uli yung buwan ng Marso. Sa panahon po natin ngayon, there are a lot of gods. Marami pong Diyos. And I know you will agree with me. There are a lot of gods and there are a lot of religions. Amen. Maraming Diyos, iba-iba. Sa ibang bansa, pati hayop ay Diyos nila. No? Hindi na po bago yung mga balita na yan. Ang estimation po, nung 2021 pa, wala akong makita this year, 2024. Year 2021, ang estimation kung ilang gods meron sa buong mundo is 18,000. Dami, no? Pero 2021 pa po yun. Di ba marami pang naglalabasan ng mga no? Ngayon, sa dami ng Diyos na yon o Diyos na yon ng mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo,
tayo. Sa dami ng mga Diyos na yon, sino sa kanila ang totoo? Amen? Sino sa kanila ang totoo? Sino sa kanila ang tama? Kung ikaw yung pipili, alin ang pipiliin mo? Sinong pakikinggan mo? Kasi napakarami ring nagtuturo, napakarami ring preacher, napakaraming teacher, especially in social media. Ang dami na pong nagpipreach, ang dami na nagtuturo. Sino doon ang pakikinggan mo? Amen. No? Sabi po, this is not our main verse, pero gusto ko lang basahin sa inyo. 1 Corinthians 8, verses 5 to 6. Basahin po natin. Maganda po, meron kayong mga Biblia para nababasa niyo po yung sinasabi ko. At kung meron kayong mga ballpen, ay pwede niyong isulat. 1 Corinthians chapter 8, verses 5 to 6. By the way, gusto ko uling manawagan sa inyo, hanggat maaari, wala pong gagamit ng kanilang cellphone. Amen? Wala po munang magse-cellphone, mamaya nyo na yung gamitin. Pagkatapos po ng ating gawain, uulitin ko, bilang paggalang po sa ating Diyos. Amen. 1 Corinthians chapter 8, verses 5 to 6. Sabi po rito, bagamat may mga sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon. Sino daw yan? Sino? Si Jesucristo. Meron ba kayong Biblia? Are you reading your Bible? Yan. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Amen? So, noon pa, nakasulat na sa Biblia, marami talaga ng mga Diyos. Mga Diyos sa langit, mga Diyos sa lupa, mga Panginoon. Pero ang sabi rito, iisa lang ang ating Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon. Sino yon? Si Jesucristo. Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Amen. So tayo po, kung Biblia, yung pagbabasihan po natin, iisa lamang po ang Diyos ng lahat, ng buong mundo. Dahil iisa lang ang nakalikha ng sangkatauhan at ng mundo na to. Wala nang iba, not even Allah or anybody else. Kahit basahin niyo yung mga aklat nila, hindi sila nakalikha ng kahit anuman na bagay sa kanilang mga buhay except for our Lord. Amen. Kaya, whom to believe, whom you are going to worship, siyempre, alam na po natin ang Panginoon. Ito na po yung ating verse sa Zechariah chapter 14, verse 9. Sa Tagalog po, yan ay Zacarias. Zechariah chapter 14, verse 9. At babasahin ko po siya sa NIV version. The Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be one Lord, and His name, the only name. Kita po natin yan. Basahin po natin siya sa Tagalog. Zacarias 14, verse 9. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Salamat Panginoon sa iyong salita sa umaga na to. Banal na Espiritu, patuloy na mangusap ka nga po sa bawat isa kung gaano kahalaga itong mensahe mo ngayon sa lahat ng mga tao. Hindi lang sa amin na naririto, Panginoon, kundi sa lahat ng mga tao, O Diyos. Purihin ka. Amen. Sabi po ng verse natin, the Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be one Lord, and His name, the only name. Darating ang panahon, malalaman ng lahat ng tao sa buong mundo
na sa dinami-dami ng Diyos, iisa lang ang tunay na Diyos. Kailan mangyayari yon? Hindi natin alam. Pagdating ng Panginoon, magaganap ang lahat ng bagay, malalaman ng lahat ng tao, even the atheists. Sino yung mga atheists? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kahit sila, ngayon na hindi naniniwala sa Diyos, sa panahon na darating na ang Panginoong Hesus, maniniwala sila. Because it is already written on the Bible. Amen. Nakasulat na po yan. Lahat ng mangyayari sa Biblia. Sabi rin sa New Testament or Old Testament, ang basahin po natin, isa lang ang Diyos na binabanggit po sa Biblia. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi po rito, basahin po natin. Medyo marami po tayong verses ngayon, no? Kasi marami pong reference ito. Hindi po siya makukuha sa ilang verses lamang. Actually, I just chose some. Yung iba, hindi na po natin sinama. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ang sabi rito, dinggin ninyo mga Israelita. Ano sabi? Si Yahweh lamang ang Diyos. Amen. There is only one true God. Iisa lang ang Diyos. There is only one God, and someday He will rule completely over the whole earth and be the King forever and ever. Siya yung magiging hari po natin magpakailanman. Amen. Alam niyo po, sa ngayon, merong naghahari sa mundo natin. Merong namumuno sa mundo natin. No? Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 John chapter 5 verse 20. Pakigabayan po natin yung mga bata dahil sila po ay mga bago. Gabayan natin sila sa pagbukas ng Biblia. Baka merong gusto pang tumabi doon sa likod para tumabi sa kanila at buksan yung kanilang mga Biblia. 1 John chapter 5 verse 20. Pakigabayan sila. Gusto ko nababasa ng lahat yung ating pong mga verse. Amen. Dahil hindi po natin iniimbento yung ating pong tinuturo dito. 1 John chapter 5 verse 20. Sabi po rito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin sino ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Maliwanag po nating mababasa dito, sinasabi, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Bakit? Upang makilala natin sino ang tunay na Diyos. Dahil alam ng Panginoon, napakaraming Diyos. Alam ng Panginoon, magkakaroon ng pagkalito yung mga tao. Noong panahon ng mga Israelita noon, nung sila'y inilabas ni Moises sa Egypt, hindi ba naghanap sila ng Diyos at nagpagawa sila ng Diyos kay Aaron? Ano yung Diyos nila na ginawa ni Aaron? Yung guyang ginto. Mababasa po natin yan sa Old Testament. Kasi ang tao, naghahanap talaga yan ng Diyos. Amen. Noong unang panahon, ang mga Pilipino, sinong mga Diyos ng unang Pilipino? Based in our history, mga anito. Yaan yung kanilang mga Diyos noong unang panahon. Mga anito, siguro nakakita na kayo ng mga anito gawa sa kahoy na itsurang tao. Yun ang mga Diyos ng unang Pilipino, yung mga ninuno po natin. Dahil nga, likas sa ating mga tao ang naghahanap ng Diyos. Amen. Pero ang sabi rito sa ating pinag-aaralan, meron lamang
tunay na Diyos at binigyan tayo ng kaunawaan upang malaman natin kung sino ang tunay na Diyos. Tingnan niyo po, dito lang sa atin sa bansang Pilipinas, ang pagkakakilala kay Jesus Christ na lang, iba-iba na. Tama? Merong kumikilala kay Jesus Christ bilang tao. Tao lang siya, hindi siya Diyos. Merong kumikilala kay Jesus Christ bilang siya ay isang propeta lang, pero hindi siya Diyos. Medyo tumaas-taas yung rango niya, no? Propeta. At meron talagang hindi kumikilala kay Jesus Christ bilang Diyos. No? So, iba-iba. We cannot mention names, pero marami po sila. Iba-iba po mga paniniwala nila kung sino si Jesus Christ. Now, why? It is because of their own interpretation of the Bible. We have the same Bible. Iba yung Bible, ay iisa yung Bible natin. Pero, iba-iba yung nagiging kapahayagan ng mga nagtuturo. Bakit? Iba-iba yung interpretasyon ayon sa kanilang kaisipan. Amen. Di ko sinasabing tayo po ay perfecto. Siyempre, meron tayong pagkakamali dahil tao lamang tayo. Pero ang pinagkukuhanan po natin ng katibayan at katunayan kung sino ang tunay na Diyos, hindi po maaaring magkamali ang Biblia. Amen. Kahit kailan, hindi po maaaring magkamali ang Biblia. Kapatid, sinulat lamang ng tao yung Biblia. Tao lang din ang sumulat niyan. Tama, tao lang sumulat dito. Bakit? Ginamit sila ng Diyos. Kinasihan sila ng Espiritu ng Diyos. Saan po natin yan mababasa? Sa 2 Timothy. Nakasulat doon. All Scriptures was inspired by the Holy Spirit of God. So, hindi lang nila ito basta sinulat. Kung hindi ito po, ay pinasulat talaga sa kanila ayon sa banal na Espiritu. Hindi rin nila ito inimbento. Hindi sila pwedeng magsulat ng kung ano lang gusto nilang isulat. Maraming kasaysayan ang nangyari noon na hindi rin naman nakasulat sa Biblia. Bakit? Alam ng Diyos ano lang yung gusto niyang ipalagay sa Biblia. Amen. At ang nakakalungkot po, meron na rin mga Biblia ngayon na meron na po iba-ibang content na hindi na po siya kasali sa original copy of the Bible. Sa ibang mga relihiyon, meron silang mga idinagdag. Meron silang Maccabees, no? Sa iba naman, yung pangalan ni Jesus Christ, wala kang makikita ang Jesus Christ kung hindi puro Jehovah. Yung gawanan nila yun. Amen. And sabi ng Bible, huwag mong dadagdagan ni babawasan man ang salita ng Diyos. Dahil matinding kaparusahan ang naghihintay sa sino mang magdagdag o magbawas sa salita ng Diyos. So nakakatakot po. Nakakatakot pakialaman ang Biblia. Have you heard the new version of the Bible today? Yung, anong tawag nila doon? Yung para sa mga youth? Ha? Version ng Bible para sa youth. Di siya maganda, sa totoo lang. Yung mga salita po doon, ayon sa generation natin ngayon, ayon sa salita ng mga kabataan ngayon, very far from the original. Maganda yung intensyon para maabot ang mga kabataan. Tama naman yon. But, para lang maabot mo sila, iibahin mo or babaguhin mo, bababawan mo ng masyado kung anong nakasulat sa original na version ng Bible, ay hindi na po maganda. I want to have a copy on that, pero hindi ko alam kung magkano. Para makita nyo at mabasa nyo rin itong mga sinasabi ko. But anyway, there is already a social media. You can check on it. Pwede nyo i-check. Yung version ng Bible ngayon. And you judge by yourself if it is okay or not. No? Mas maganda, nalalaman nyo rin po yan. Amen.
So tayo po ay binigyan ng kaunawaan ng Diyos upang maintindihan natin at makilala natin sino ang tunay na Diyos. The only God who can save men. The only God who can save us. Sino yun? Si Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. Gawa 4:12. Sabi po rito, nakita niyo na? Acts chapter 4 sa Tagalog gawa, Kabanata 4, talatang 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang alin? Ang alin? Ay, nagbabasa ba kayo? Ba't di kayo sumasagot? Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang ano daw? Kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos. Saan? Sa ikaliligtas ng tao. Ulitin natin. Ulitin natin yung Acts 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Maliwanag? May iba bang pangalan na binanggit dyan para magligtas sa atin, sa mga tao? Wala. Anong pangalan ang ibinigay? Hesukristo, Jesus Christ. Maliwanag, walang ibang pangalan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang, siya lamang ang makapagliligtas sa lahat ng taong mananampalataya, sa lahat ng taong lalapit, sa lahat ng taong susunod sa Kanya, sa lahat ng taong magiging anak niya. Remember, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mundo na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos dahil meron yan nakasulat sa Biblia. Ang tamang sabihin, ang lahat ng tao nilikha ng Diyos. Tama yan. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Sino lang ang anak niya? Yun lamang nananampalataya sa Kanya. John chapter 1 verse 12. Nakasulat po yan doon. Kung sino lang ang anak ng Diyos. Kaya kung hindi nananampalataya, hindi sumusunod ang tao kay Hesukristo, hindi sila anak ng Diyos. Amen. Kapatid, tiyakin nating lahat na tayo po ay mga anak na ng Diyos. Because if we are not the children of God, dalawa lang naman yan eh. Kung hindi tayo anak ng Diyos, edi anak ka ng isa. Tama po ba? Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng isa. Sino may sabi? Yung John din, yung Bible din, nasa John din, nakasulat din. Sino mang lumalapastangan sa Diyos, ang ama nila ay ang dyablo. Maliwanag po yan na nasusulat sa Biblia. Di na natin pupuntahan, pero basahin nyo na lang sa inyo-inyong mga tahanan. Amen. No? Kailangan po nating marinig ang katotohanan dahil nga mas dumadami palalo ang mga nagiging Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya minsan ang mga tao, di na rin nila alam saan sila pupunta, saan sila lalapit, sinong pakikinggan nila. Dahil lahat ng pumunta sa kanila, ang sasabihin nila ay sila yung tama. Pakiasis si Bebe po. Amen. Buksan mo na, Tan. Buksan mo na. Amen. Hallelujah. Ngayon, ang mga nakakaalam na, tayong nakakaalam na ng totoo, hindi po natin ito pwedeng pasinungalingan
At hindi po natin to pwedeng i-reject that this is not true. Because we have the basis and we have the proof that Jesus Christ is the only true God. And we must worship the only true God. Kailangan po nating sambahin ang tunay na Diyos. Amen! Anong sinabi kanina ng inawit natin? Bakit tayo naririto? Here I am to worship. Here I am to bow down. We're not playing here. Hindi po tayo naglalaro rito. Every time na tayo po'y dumadalo sa gawain, we're here to worship the only true God. We're here to bow down. As much as possible, bow down. Bakit? Siya yung hari eh. Amen? Siya yung hari, siya yung Diyos, hindi tayo. Hindi tayo yung masusunod, siya. Kita niya yung mga hari. Pag dumadaan yung hari talaga sa mundo. Alam niyo yun, di ba? Yung hari. May sisigaw pa. Dumarating ang mahal na hari. Magbigay pugay sa mahal na hari. Ang lahat dapat nakayukod. Pag hindi ka nakayukod, putol ulo. Totoo hindi? Totoo yan. Pag hindi ka nagbigay galang at yumukod sa mahal na hari, may mga bansa pa po tayo na ang kanilang mataas ay hari. Tama. Sa Europa, sa Brunei. Amen. Yan, pag hindi mo ginalang ang kanilang mga hari o ang kanilang mga reyna, pwede kang pugutan ng ulo. Eto pa kaya? Tunay na hari, tunay na Diyos, hindi ka sasamba, hindi ka yuyukod, hindi ka susunod sa tunay na hari, sa tunay na Diyos. Kaya nga ang mga tao dapat sumasamba, naninikluhod sa tunay na Diyos. Every time that we worship God through songs, sa pamamagitan ng awit, talagang alam mo yung pagpasok mo rito, nandyan na yung paggalang, pagsamba sa Diyos. Kasi ang imimit mo, ang aawitan mo, si Lord, hindi naman kung sino man. At hindi ka umaawit ng dahil para makita ka ng katabi mo. Amen. Hindi po tayo nagpapalabas dito. This is not a show. This is a worship service. Gawain para sa Panginoon. So we must worship the one and only God. Bakit? Siya yung manlilikha mo eh. Siya yung manlilikha ko. Sinong gumawa sa atin? Sinong gumawa sa tao? Hindi ba ang Diyos? Basahin na lang natin sa Genesis. Amen? At bukod sa siya yung manlilikha natin, nasabi ko na kanina, He is our Savior. Siya lang ang tanging makapagliligtas sa atin. Bakit hindi ko siya sasambahin? Saan kanya ililigtas? Doon, sa tiyak na kapahamakan. Sa walang hanggang tiyak na kapahamakan, nais ng Panginoon hanggat maaari, ang lahat ng tao ay maligtas. Dahil ayaw niyang napapahamak ang tao. Ngayon, bakit merong mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy? Si Lord ba nagdala sa kanila doon kung sakasakali? Kung sakasakaling mapupunta ang tao sa impyerno, ang Diyos ba ang nagdala sa kanya doon? Hindi. Desisyon ng tao yan. Dahil dito pa lang sa lupa, binibigyan na tayo ng kalayaan ng Diyos na magdesisyon at pumili sino ang dapat mong sambahin. Kaya nga ngayon pinag-aaralan natin, sino ang dapat mong sambahin? Sige, si Jesus Christ nga yung Lord mo. Paano ka sumasamba sa Diyos? Amen. Hindi ka na dadaan kung kani-kanino. Diretso lang sa Panginoong Jesus. John chapter 14 verse 6. Sabi diyan. Sa 14:6. Buksan po ninyo. Ang nagsasalita dito si Jesus. Sumagot si Jesus. Nakita nyo? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father
except through me. So, siya lang yung daan. He is the only way. Jesus Christ Himself is the only way to salvation. Jesus Christ Himself is the only way to go to heaven. Amen! Walang ibang daan. Walang ibang pangalan. Si Jesus lang. Nabasa po natin. Kanina, maliwanag din na sinabi sa Acts chapter 4 verse 12. Tanging pangalan ng Panginoong Jesus natin ang ibinigay ng langit para sa ikaliligtas ng tao. That's why we need to worship our true God, our Savior, our Creator. Sino ka naman para hindi sambahin ang Diyos mo? Sino ka naman para hindi sambahin ang kayang magligtas ng kaluluwa mo? Amen! Yan po yung maraming hindi nakakaunawa sa ngayon. No? Ayaw lumapit sa Diyos. Pero darating ang panahon, sinasabi ko nga, lahat ng tao maninikluhod sa Diyos. Kaya lang, pagdating ng panahon na yon, nandito na siya, sabi sa Bible, wala na siyang pakikinggang panalangin. Kasi nandito na siya. Ano gagawin niya? Manunundo na lang siya at kailangan niyang tapusin ang kasamaan ni Lucifer. Amen! No? So may trabaho po ang ating Panginoong Yesus. Nung dumating siya ditong unang dating niya rito, is just a baby. Yun yung first coming niya. Hanggang sa namatay siya at the age of 33 years old. At babalik po ang Panginoong Yesus natin. Yun yung pangako niya. So kailangan po nating sambahin ang kayang magbigay ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tingnan mo yung katabi mo. Di ka maliligtas niyan. Totoo. Pero, pwede silang gamitin ng Diyos para makilala mo ang Diyos. Kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos para makilala o kumilala ang tao sa Diyos. That is why, yan po yung sinasabi sa Matthew chapter 28. Our Great Commission, share the Word. Huwag tayong tumigil sa kakabahagi ng salita ng Diyos. Noong nakaraang Biyernes, nalulungkot na kami, no? Sabi namin, Bible study natin kay Nanay Denang, isa lang naman siya. Si Nanay Denang lang. Sana man lang may kasama siyang kahit isa. No? At nung lalabas na kami, sige, manundo tayo. Salamat sa Diyos. At nasundo naman namin ang mga lola. Amen. Ayun po si Nanay Liwanag, isa sa mga lola na nandoon. At talagang hinintay namin si Nanay Liwanag. Di kami umalis doon sa bahay niya hanggang di siya nalabas. Amen. No? Sayang nga lamang po at yung dalawang lola natin ay hindi naka-attend. Pag-pray natin na sa mga susunod na linggo, sila po ay makasama natin. No? Bakit? Alam nating lahat, ang tao kailangan ng Diyos. Ikaw, kailangan mo ba ang Diyos? Baka ngayon, parang sa isip mo, sa sarili mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Kasi masaya ka. You have everything. Nagagawa mo yung gusto mo. Ano ba kung linggo? Basta ako mamamasyal. Ganyan. No? Hindi na binibigyang halaga ng tao ang araw ng pagsamba sa Diyos. At yun po yung pupuntahan natin sa pangalawa. Our God is a jealous God. Ano yung jealous? Siloso, mapanibughuin. So we have to worship Him alone. Exodus 34:14. Basahin natin. Exodus chapter 34 verse 14. Sabi po dito, may pala.
Hindi ako. Nakita nyo na? Nabasa nyo na? Exodus chapter 34, verse 14. Andun na po ang lahat. Exodus 34:14. Sige, basahin nyo ha. Basahin natin lahat. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Kita nyo? Anong sabi ng Biblia? Anong sabi niya ng Diyos mismo? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Ayaw ng Diyos na ang mga tao ay sumasamba sa kung ano-ano at kung sino-sinong Diyos. Kanino lang daw dapat? Kay Yahweh lang, sapagkat siya ay mapanibughuin. He is a jealous God. I am a jealous God, sabi niya sa English version niya. Mapanibughuin po ang Panginoon natin. Kaya binibili niya sa atin, sa mga tao, na huwag sasamba sa ibang Diyos. Kasi nga, maraming Diyos ang mundo natin ngayon. So yung mga ngayon na sinasabing Diyos, huwag daw po natin sasambahin. Kung hindi ang tunay na Diyos lamang ang ating sambahin. Isaiah 45 verse 20. Isaiah chapter 45 verse 20. Sabi ko dito, sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mamang na nagpapasan ng mga idolong kahoy, at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Naku po, nakakatakot. May paglilitis na haharapin ang sino man sumasamba sa Diyos-Diyosan, dumadalangin at nag-iidolo, nagpapasan ng mga idolong kahoy, gawa sa kahoy, gawa sa bato, at kung saan-saan mang gawa ang mga Diyos ng mga tao ngayon. Hindi yon ang tunay na Diyos. Ako may sabi? Hindi. Ang Biblia. At marami po tayong verse na mabibigay dyan. Sabi ko nga sa inyo, pinili na lamang natin. Amen. So merong paglilitis na magaganap kapag hindi tumalikod, hindi nagsisi, hindi nagrepent ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga umiidolo, sa mga Diyos na gawa sa kahoy o saan mang gawa. At mabigat ang magiging kaparusahan ng Diyos. Bakit? Galit ang Diyos sa mga taong sumasamba sa mga ganitong uri ng Diyos sa mundo na to na tinatawag nilang Diyos. Ayaw ng Diyos siya. Yan. Amen. Ayaw po ng Panginoon Diyos siya. I've been here. I used to have my own God. Meron ako, ilang beses ko nang napatotoo sa inyo to. Meron akong sarili kong Diyos. Meron akong sarili kong rebulto. Nakapagpasayaw ako ng Santo Niño sa mga palad ko when I was a teenager. Dahil pala simba rin po ako nung ako'y bata pa. I've been here. Pero hindi pala yon ang tunay. At hindi yon ang gusto ng Diyos. Ang kailangan po ng Diyos, ang kailangan natin ngayon, buksan natin ang ating puso at kaisipan sa katotohanan. John chapter 8 verse 32. Ye shall know the truth, and the truth will set you free. Kailangan lumaya ang mga tao sa kasinungalingan ng mundo na to, na yung mga ginagawa nila ngayon ay makapagliligtas sa kanila. Hindi po totoo yun. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians 10:14. Sabi po dito, unang Korinto
1 Corinthians chapter 10, verse 14. Kaya nga, kita nyo, sabi ko sa inyo, marami tayong verse para dyan eh. Mapa Old Testament, mapa New Testament, meron po yan. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Biblia, kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil hindi po sila ang tunay na Diyos. By the way, bukod doon sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao lamang, baka meron din po tayong likhang Diyos-Diyosan natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Kailangang tapusin na po natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na yan. Ano yun? Baka yung kinauubusan ng oras mo, kapatid. Kung saan nauubos ang oras mo ng hindi para sa Diyos, ay Diyos-Diyosan mo na yun. Bakit? Napapasunod ka niya eh. Kasi ayaw mong tumigil eh. Nauunawaan niyo po ako? Merong mga Diyos-Diyosan na hindi tinutukoy yung ganitong gawa sa kahoy, gawa sa bato. Dahil ang mga tao ngayon, maraming Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Pera kasama. Walang ibang gusto kung hindi pera. Masama ba ang pera? Masama. Kung masama, kung paano mo isipin at kung paano mo ginugusto na magkaroon ng pera. Baga wala ka ng priority kundi pera, 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 pera. Kahit na Kristiyano ka na, ang gusto mo pera, 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 pera. Amen? Yun po, Diyos-Diyosan yun. Bakit? Hindi ka titigil sa kakatrabaho, magkaroon ka lang ng pera. Kasi hodang ipagpalit mo ang Diyos. Basta may pera ako. Pero ang lahat naman ng ito, magkakaalaman sa panahon ng Diyos, sa kanyang pagdating. Doon na lang yan magkakaalaman lahat. Kung hindi po tayo titigil sa mga ginagawa po natin, na umuubos ng oras natin, na siya natin nagiging Diyos-Diyosan. Ano pa ang pwedeng maging Diyos-Diyosan ng isang tao? Paglalaro. Matanda, bata, hindi mapuknat sa paglalaro. Tama? Ayaw nyo sumagot Eh, alam naman na yan ng mga nanay at tatay nyo. Tama? Nakita niyo yung video na yung mga batang mahilig sa iPad, sa gadget? Tingnan niyo mga ugali. At the age of 3, 4, 5. Parang mga ganun lang edad nun eh. Galit na galit pag kinuhanan mo ng gadget. Ama, akala niyo walang normal yun? Hindi po normal yun. Kahit sinong psychiatrist ang tanongin ninyo, that is abnormal. Malay mo ganung edad, sisigawan ng nanay, bata lang naman yun. Yun nga yun eh. Bata pa lang, katulad na napag-aralan natin ng linggo, hubugin mo na para sa Diyos. Dahil pag yan malaki na, saka mo siya sasabihan patungkol sa Diyos, matigas na yan. Mahihirapan ka ng pasunurin. Tama? Matigas na eh. Kaya habang bata pa, natitrain na. Pag umiyak, yan na, huwag ka nang iiyak. Bibigay na yun siya. Takot na takot. Ang mga magulang ngayon, siya nang takot sa kanilang mga anak. Pag hindi binigyan ng cellphone or gadget, iiyak. Di natatakot na silang umiyak yung anak nila. Bibigay. Palagay mo ba, hindi titigil ng iyak yan? Mapapagod din yan. Kailangan ng mga magulang din ngayon, sila din yung dinidisiplina, sa totoo lang. Bakit? Takot na sila sa mga anak nila. At yun po yung nakakalungkot. Kung ang mga magulang ninyo ay takot na sa inyo, ibig sabihin, matigas ka na.
Amen. Diyos-Diyosan yun. Bakit? Siya umuubos ng oras mo eh. Oh, anak! Nag-aral ka na ba? Anak! Gumawa ka na ba ng assignment? Anak! Nagugas ka na ba ng plato? Alam mo yung mga bata ngayon, walang naririnig. May pasak eh. Dito? May pasak? Hindi na inaalis yung pasak sa tenga. Alam nyo bang masama din yan? Scientifically, yes. Mag-research na lang kayo kasi hahaba tayo pag pinaliwanag ko ng pinaliwanag yan. Pag lagi kayong naka-earphone. Wala, hindi na mautusan ng magulang ngayon yung mga anak nila. Bakit? Kasi sumasamba sila sa Diyos nila. Magalit na po kayo sa akin kung magagalit kayo. Pero kung ito naman ang magiging daan para lumaya ang bawat isa, okay lang. Kailangan lumaya tayong lahat sa kung anumang ginagawa ng talikaran ng kaaway sa ating mga tao. Palayain natin ang ating mga sarili sa ginagawa ng demonyo sa ating mga tao. Dahil yan yung gusto niya. Maubos ang oras natin. Libangin ng libangin ng mga tao. Pagkulangin ng mga tao para magtrabaho ang mga tao. Trabaho nino lahat yan? Trabaho ng dyablo yan. Amen. Sabi rito, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Pwede ka naman maglaro, pero dapat matuto kang disiplinahin ang sarili mo. Kaya nyo? Halimbawa, sige, I'll just play for an hour. That's good enough. Just play for an hour. After that, stop. Amen? Hindi yung mula umaga hanggang gabi, hindi ka na nagsi-CR. Pinipigilan yung kundi magkakasakit ang mga tao ngayon. Pinipigil lahat. Pinipigil umihi, pumipigil mag-CR, hindi umiinom, kasi nandun lang talagang yan na yung trend natin ngayon eh. But are you going to follow the trend? Kung papunta naman yan sa impyerno. Sige, sagot. Are you willing to follow the trend? Kung ang papunta naman dyan ay kapahamakan. O, nakauso ka nga. Pagdating ng panahon, tignan natin kung maliligtas ka niyang paglalaro mo. Masaya ka sa ngayon. Masaya ka talaga. Yun naman yung bibigay niyan sa'yo eh. Yung pita ng laman mo, pasasayalin niya. Pero paano yung espiritu mo? Gutom na. Sabi sa'yo ng banal na espiritu, uy, mag-pray ka na, 3 oras ka na naglalaro. Teka muna. Pag napagod dyan, pipikit na lang. Nakapag-pray ba? Hindi. Kaya nga, lahat ng magulang ngayon, iisa ang daig. Tigas ang ulo ng anak. Anak, magsahin ka na. Wait lang, ma. Iisa ang sagot. Wait lang! Wait! Gabi na! Wala pang sinain. Tama? Warning! Galatians 5:19-21. Galatians chapter 5 verses 19-21. Warning po ng Bible sa atin. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ayan, tingnan nyo. Pangangalunya, karimari-maring na pamumuhay, kahalayan, o mga may isip na po tayo, siguro naiintindihan na po natin to, no? Kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan kasama, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang tarus na pagsasaya. At iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Amen. Maliwanag. Ang dami nito. Please take note. Ito po yung mga gawa ng laman. Pagka may gumagawa nito sa atin, tigilan na po natin.
Tapusin na natin, isuko na po natin sa ating Diyos, sa tunay na Diyos. Pati yung walang taros na pagsasaya. Ano to? Walang ibang gusto, kundi magsaya, mag-party, pumunta sa ganito, mamasyal sa ganito, makipag-inuman, makipaglasing. May babala po sa atin ang Biblia. Maliwanag na sinasabi dyan, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Maliwanag. Amen. Pangatlo, why do we need to worship the true God? Because He is an all-knowing God. Omniscience. Siya may alam ng lahat ng bagay. Kaya nga wala tayong maitatago sa Diyos eh. Sabi sa Psalms 139, wala tayong maisisikret sa God. Akala nyo may secret kayo? Kung yan ay secret na hindi alam ng kahit sino sa tao sa paligid nyo, God knows. Because He is an all-knowing God. He is the God of everywhere. Kapatid, kahit saan ka naroon, alam ng Diyos kung nasan ka. Because He is an omnipotent God. And He is a powerful God. Omnipresent yung God of everywhere. Omnipotent yung powerful God. Makapangyarihan po ang ating Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Makapangyarihan po siya. Kung di siya makapangyarihan, tingnan natin ha. 1 Samuel 5. 1 to 12. Ito po yun sa Bible reading natin. 1 Samuel, tingnan nyo. Ark of the Covenant po ito, kung saan nandito po ang presensya ng Diyos. 1 Samuel chapter 5, verses 1 to 12. Yung kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay dinala ng mga Pilisteo. Kinuha po nila ito sa mga Israelita. Sinamsam nila. Para lang po alam natin yung kwento. Ay dinala ng mga Pilisteo sa Asdod. Mula sa Ebenezer. Ipinasok nila ito sa kanilang templo at inilagay sa tabi nino ng Diyos-Diyosan nilang sino? Si Dagon. Kinaumagahan, nakita ng mga tao na nakasubasob si Dagon sa harapan ng kaban ni Yahweh. Kaya ibinilik nila ito sa dating lugar. Kala siguro nila, ano lang, no? Verse 4. Nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubasob na naman si Dagon sa harapan ng kaban. Ang ulo at mga kamay nito ay ano? Putol-putol na at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo kundi ang katawan. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon, ang mga saserdote ni Dagon ay hindi tumutungtong sa pintuan ng templo nito. Natakot na po sila. Ano nangyari sa mga Pilisteo? Ang mga Pilisteo ay natagtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Dahil dito ay sinabi nila, kailangan ialis natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita sapagkat siya ang dumurog sa Diyos nating si Dagon at nagpapahirap sa atin. Kaya nagpulong ang mga pamunuan ng mga Pilisteo at pinag-usapan nila kung anong dapat gawin sa kaban ng Diyos. At kung magpapatuloy po tayong basahin yan, doon sa isa pang lugar na po dadali nila yung kaban ng tipan, tumanggi din yun. Wala nang gustong tumanggap dun sa kaban ng tipan dahil alam nila kung ano mangyayari sa kanila kapag tinanggap nila yung kaban ng tipan o kapag nandoon sa kanila yung Ark of the Covenant wherein the presence of God is there. Ganon kalakas ang kapangyarihan ng ating Diyos. Biro mo, may bulto si Dagon, pero nung nakita nila nakasubasob, anong ibig sabihin nun? Hindi si Dagon ang Diyos. Hindi yon ang tunay na Diyos na dinudiyos ng mga Pilisteo. Yun ang gustong ipakita ng Diyos sa mga Pilisteo. Amen? Isang beses lang ba nangyari? Kasi kung isang beses lang, pwedeng na ano nga lang yun, na aksidente lang na naano siya. Pero 2 beses. At yung pangalawang beses, nagkaputol-putol na siya. Patunay. May nagawa ba si Dagon? Wala. Patunay na ang tunay na Diyos ay si Yahweh.
At ano nangyari dun sa mga tao? Natadtad sila ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Napuno sila ng bukol. Buti bukol lang. Hindi sila pinatay. Remember, kapag mali, pati yung puso mo sa pagbuhat ng Ark of the Covenant, mamamatay ka. May namatay na nga eh. Tama? Nabasa niyo na ba yun? Nag-volunteer lang naman siyang buhatin yung Ark of the Covenant. Pero namatay siya. Kita po natin ang history. Kahit simula panahon, ayaw ng Diyos, ng Diyos-Diyosan. Because He is a powerful God. And because He is a powerful God, He can heal every kind of diseases. Mark chapter 5. Dahil makapangyarihan po ang ating Diyos, kaya niyang makapagpagaling. Marcos 5. Mark chapter 5, verses 25. Alam niyo po yung kwento nung babaeng inaagasan? Marcos 5. 25 to 34 po ito. Sabi rito, sa verse 25. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo, 12 years, nagbibleed at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't anong ginawa niya? Nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Amen? You see how powerful God is? Sabi ng babae, maahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya. Ako ay gagaling. Anong tawag doon? Faith. Pananampalataya. Manampalataya po tayo sa tunay na Diyos. At kung ano man po karamdaman meron ng isang tao, siya'y gagaling. Ito, 12 years lang dinudugo. Buti may dugo pa siya, no? At kung sino-sino ng doktor ang tumingin sa kanya. Naalala ko dito si Nanay Tonji. Dahil sabi kung sino-sino ng doktor ang tumingin sa kanya. Siya po'y may pasma sa ugat sa ulo. Kaya laging masakit ang kanyang ulo. But there is hope. Manalig lamang po ang tao sa Diyos. Katulad ng ginawa ng babae na to na inaagasan ng dugo. For 12 years, hindi siya napagaling ng kahit sinong doktor. Tanging ang kanyang pananalig sa Panginoong Hesus ang nagpagaling sa kanya. Amen. So manalig po tayo sa Diyos. God can heal. Nabubuhay niya nga yung mga patay eh. Ayon yun sa kanyang kagustuhan, ayon yun sa kanyang kalooban. Pag gusto niya. Pero hindi po natin abot ang kaisipan ng ating Diyos. Pero ang mahalaga, tayo po ay may pag-asa sa mundo na to dahil meron tayong tunay na Diyos na pwede po nating lapitan at manalangin po tayo sa Kanya at manalig, magtiwala sa Kanya dahil siya po ay makapangyarihang Diyos. Amen. Panglima at panghuli. Why do we need to worship the only true God? Because
He is Lord. And Sunday is the Lord's day. Sabihin nga natin, Sunday is Lord's day. Sige, sabihin mo sa katabi mo, Sunday is Lord's day. Kanino daw yung araw ng linggo? Para sa Diyos. Para sa akin ba? O para sa iyo ba yung araw ng linggo? Hindi. Para sa Diyos. Acts 20 verse 7. Gawa. Tingnan po natin. Dahil sabi ko sa inyo, lahat po ito, may basihan tayo. Hindi po ito gawa-gawa natin. Acts chapter 20 verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkakatipon upang ganapin ang pagpipiraso-piraso ng tinapay. At si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis siya kinabukasan. Kita po natin to. Unang araw ng Sanlinggo. Bakit ko to gustong ibigyang diin? Kasi merong mga paniniwala ang ibang tao, ang pagsamba po nila ay hindi Sunday, Saturday. Eh, ayan sa Biblia. Gusto nyo pa ng isa? Meron pa. Exodus 20, 8 to 10. Exodus 20. At meron din yan sa 1 Corinthians 14:14. Pero ang babasahin na lang po natin, yung Exodus chapter 20. Balik tayo sa Exodus. Exodus chapter 20 verses 8 to 10. Sabi rito, tingnan po ninyo kung ano sinasabi ng Diyos. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo, kanino? Sa akin, sabi ng Diyos. Sa Kanya ha, sa Diyos, hindi po sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Noong unang panahon, talagang bawal. Basta Lord's Day, araw ng pagsamba, lahat pupunta doon sa bundok para sambahin si Yahweh. Eh noon pa yan eh. Napansin niyo ba kung ano tong binasa natin? Kasama to sa 10 utos ng Diyos, kung saan ang 10 utos binigay niya kay Moses. At yung 10 utos na yon na naisulat sa bato, yun ang laman ng Ark of the Covenant. Amen. So anong sabi? Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Ilang araw ang para sa atin? 6 na. Kinukuha mo pa yung isa? Para sa Diyos na, kinukuha pa minsan or kadalasan ng mga tao, yun po yung nakakalungkot. 6 na araw na yung atin. Bakit kailangang pati linggo? Wala ang tao sa church, sa sambahan, para sambahin ang tunay na Diyos. Ano sabi? Talaga mo, dedicate yourself. Give yourself. Romans 12, 1 to 2. Offer yourselves as a living sacrifice to God. Gusto ng Diyos, ang sumasamba sa Kanya ay buhay. Dahil ang patay, hindi na siya masasamba. Patay na eh. Amen. Paano pa sasamba ang patay na? Pag isang tao ay namatay na, wala na po siyang alam. So, gaano kahalaga sa Diyos ang araw ng pagsamba na katulad nito? Pero ang nakakalungkot, kakaunti lamang ang talagang nagbibigay halaga sa araw ng pagsamba para sa manlilikha niya, para sa tagapagligtas niya. Dahil karamihan sa mga tao ngayon, pag araw ng linggo,
rest day ko to eh. Tama, rest day mo nga. Kaya nga pumunta ka sa Lord eh. Amen? Sa kanya nga tong araw na to eh. Kasi pinagtrabaho ka na niya, buong isang linggo, gawin mo na lahat. 6 na araw, lahat ng gagawin mo. But not on the Lord's day. By the way, 24 hours ba tayong nasa church? Hindi. Ilang oras lang. Maya-maya, uwi na kayo. After the service, uuwi na kayo. Kaya sabi nga rito, italaga ninyo sa akin ang araw. Ang isang araw. Kung tutuusin, 24 hours yun. Tama ba? 24 hours is equals to 1 day, right? Pero hindi naman talaga 24 oras na inilalaan natin sa Diyos. 2 oras, 3 oras na tayo ay nasa Diyos. As long as you seek first the Lord. Matthew chapter 6 verse 33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Unahin po natin ang Diyos. Unahin natin saliksikin ang ating Diyos. Amen. Saan ko mababasa? I need help. Yung ang mundo na to, ang namamahala ay ang dyablo. Can you please help? Nasa ano yun? First John ba? Bago ko basahin yung ating pong panghuling verse, I just want you to see na kung bakit ganito yung mundo natin ngayon. Dahil, ayun, meron na pong nakakita? Anyway, basahin ko sa inyo to. Pag nakita niyo po, sabihin niyo sa akin ha. 1 John chapter 2 verse 15. 1 John 2:15. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutok sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Verse 17. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Everything will fade away. Lahat mawawala sa mundo na to pagdating ng panahon. Pero mabubuhay ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Last verse po natin, 1 John 5. Huwag na po tayong lalayo. Nabasa na po natin to kanina. 1 John chapter 5, verse 19 to 21. O tingnan mo, narito na pala siya. Binasa natin to kanina, verse 20. Ngayon, taas lang natin ng konti ating mga mata. Verse 19. 1 John chapter 5, verse 19 hanggang 21. Alam nating tayo'y anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan nino ng dyablo, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Verse 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosa. Nakita po natin to, nandito pala siya sa verse na to. Pero meron pang ibang verse. Na ang mundo na to ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya kapatid, anak, kung sumusunod ka sa sanlibutan na to, ikaw ay nasa kapangyarihan, hindi ng Diyos, ng dyablo. Kaya po maraming hindi nakakaunawa sa atin. Tingnan ninyo, once na kayo'y tumalikod sa ginagawa ninyo sa mundo, the people knows you before will get mad at you, will get angry at you. Ba't ka ba ganyan? Ayaw mo na sumasama sa amin? Eh kung ang ginagawa nila ay kahalayan o hindi magagandang bagay.
Kung tatalikuran mo yon, magagalit sila sa'yo, maaaring maubusan ka ng kaibigan. Handa ka? Handa po kayo? Kailangang handa ka. Mabuti na mawala ng kaibigan na ganon. Basta may tunay kang Diyos. At least yung kaluluwa mo, safe. Amen. At hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Kung may umalis na kaibigan mo, bibigyan ka niya ng bagong kaibigan. Sila yung makakatuwang mo sa pagpapalago ng iyong espiritu, ng iyong spiritual na buhay. Sinasabi sa Corinthians, nakaka-influence yung masasamang kasama. Hindi ko siya ma-quote ng mabuti sa inyo. Sa 1 Corinthians yun eh. Bad company corrupts. Ano yun? I forgot, pero nasa 1 Corinthians po yan. Kung ang mga kaibigan ninyo ay masasama ang ginagawa, stay away. Now, if you don't want to stay away from them, share. Paalam nyo sa kanila ang salita ng Diyos para magamit ang buhay mo sa kanila. Ikaw ang gamitin ng Diyos, maging daan ka para sa ikaliligtas ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga mahal sa buhay. Amen. Kailan natin to gagawin? Palagi. At ngayon na. Kailangan po natin magmadali dahil po napakabilis ng panahon. Again, the Bible said, no one knows the time kung kailan darating ang Diyos. Lahat po tayo magugulat na lang. Lahat tayo mabibigla na lang. Eto na pala yun. Paano kung hindi tayo handa? Paano kung hindi ka pa tumatanggap sa Diyos? Paano kung hindi ka sumasampalataya sa Diyos? Sa tunay na Diyos? Paano kung hindi mo sinasamba ang tunay na Diyos? Paano kung hindi ka sumusunod sa tunay na Diyos? Doon ka pa mag-iiyak. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Wala po sa unahan. Amen. Kaya kung magsisisi ka, wala na. Kasi lahat ng oras binigay na sa atin ng Diyos ngayon. Ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, ng oras para kilalanin siya, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan, alamin, palayain ang ating mga sarili, alamin ang tunay na Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Nanyayahan ko po kayong tumayo. Kabisado niyo na po yung awiting tunay na Diyos. Tama? Awitan po natin ang Panginoon. Bilang pagkilala at pagkakaroon ng pagkaunawa na binigay ng Diyos na siya ang tunay. Amen. At sabi niya sa John chapter 4 verse 24, sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat siya'y Espiritu. That's why we worship like this. Wala kayong makikitang anuman dito because God is Spirit. Amen. Awitan natin ang Diyos at talagang ipagmalaki natin, ipagsigawan natin na siya ang tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian. Buong karangalan.
Panginoon, salamat. Salamat sa kaalaman at kaunawaan. Kasi dinami-dami ng Diyos. Nagpakilala ka sa amin dahil tinawag mo kami. Pinili mo po kami, Panginoon. Salamat sa pagtawag mo, O Diyos. Salamat po, O God, sa patuloy na pagmamahal na binibigay mo po sa amin. Salamat sa walang sawang pag-unawa kahit paulit-ulit kami nagkakasala. Kahit araw-araw marami kaming kasalanan, yung pagmamahal mo, hindi nagmamaliw, hindi nauubos, hindi nagsasawa, hindi ka napapagod. Naunawain kaming mga tao. Salamat, O Diyos. Lagay mo sa puso namin, Panginoon, itong pagkakakilala namin sa iyo. Ikaw lang ang tunay na Diyos, wala nang iba. Ikaw lang ang daan, wala nang iba, Panginoon. Ikaw lang ang masamba namin. Ikaw lang ang masunod namin, Panginoon. Lalo na po sa aming mga buhay. Yung katigasan ng ulo namin, Lord, sinusuko namin sa iyo. Yung palagi ang napapalungkot ka namin, Panginoon, we ask for forgiveness. Minsan hindi ka namin nauuna, hindi ka namin nabibigyan ng halaga, hindi ka namin nagpa-priority, we ask for forgiveness, Lord. Tawarin mo kami, O God. Hiling namin, O Diyos, maging matatag ang bawat isa sa amin. Patuloy po kaming kumapit sa iyo. Kumapit sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Huwag nawa kami, Panginoon, matangay. Huwag sanlibutan na to. Kung ano man ang mga kaganapan sa mundo na to, O Diyos. Spare us, Lord. Spare us, Holy Spirit. Patuloy na maging malakas ang aming mga spirito kaysa sa gusto ng laman namin, Panginoon. Mangyari yung kagustuhan mo sa aming mga buhay kaysa yung gusto namin, O Diyos. Masunod ka namin, hindi lang kada linggo, kundi araw-araw. Araw-araw na binibigyan mo kami ng pagkakataon at panahon. Ikaw po ang masunod namin, Panginoong Yesus. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy namin sinusuko ang aming mga sarili sa iyo. Ang aming mga isip sa iyo, God. At maging yung mga ugali namin, Panginoon, patuloy namin sinusuko sa iyo. Hindi naman kami makakapagtago sa iyo, Lord. Maaari kaming makapandaya sa panlabas sa mga taong nakakakilala sa amin. Pero ikaw, alam mo ang lahat. At hindi po namin kayang dayain yun, God. Kahit nasabihin namin mabait kami, mabuti kami, Lord. Alam mo ang tunay. Alam mo ang totoo. Kahit nasabihin namin sumusunod kami sa Diyos, ikaw ang higit na nakakaalam kung yun ay totoo. God, simula sa araw na to, help us, Lord. Help us to become real. Dahil ikaw ang tunay na Diyos, gawin mo kami mga tunay na anak mo. Mangyari at makita ang kanindigan mo sa bawat isa sa amin. Makita yung kaliwanagan mo sa aming mga buhay. Gaano man kahirap, gaano man kabigat, ano man ang mga problema namin, ano man ang sitwasyon namin, Panginoon. Nawa, O Diyos, hindi ka namin ipagpapalit sa lahat ng ito. Maging sa kasiyahan man o anuman, Panginoon, huwag ka namin maipagpalit. Hallelujah. Dahil ayaw namin masayang ang panahon, God. Masayang ang panahon na kami mga Kristiyano, tapos pagdating mo, hindi naman pala kami makakasama sa iyong kaharian. Hallelujah. Maging ang mga pananampalataya namin sa aming pamumuhay, manalig kami palagi sa iyo araw-araw, God, na kaya mong ipagkaloob ang lahat ng bagay. Kaya mong ibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan, O Diyos.
Kaya mong baguhin ang sitwasyon ng buhay namin ngayon, Panginoon. Kaya mong iangat ang antas ng aming pamumuhay, O God. Manalig lang kami sa iyo at magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Habang ang mga pananampalataya namin ay sinasamahan namin ng paggawa, mangyayari ang kalooban mo sa aming mga buhay, God. Patuloy, Panginoon, na magpakilala ka sa lahat. Yakapin mo ang bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating, Panginoon, datnan mo kami, Panginoon, at makakasama kami sa iyong mga kakaunin, O God. Hiling namin ito, O Diyos, lalo na po yung pang-araw-araw naming buhay. Maging matatag kami sa bawat araw. Sa dami ng mga kinakaharap po namin, patatagin mo po kami, God. Patatagin mo kami sa lahat ng plano at galaw ng demonyo sa aming mga buhay. And we resist the devil in our lives right now in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Sinusuko din namin sa iyo. Kung meron pa kaming mga Diyos-Diyosan, Lord, sinusuko namin ito sa iyo sa oras na to. Tulungan mo kami, God. Makatiis yung laman namin na hindi namin masunod yung Diyos-Diyosan na yan sa mundo na to, God. Hallelujah. Diyos-Diyosan na gawa ng aming mga sarili. Na meron pang pag-asa sa aming lahat dahil meron kaming Jesus sa aming mga buhay. Meron kaming tunay na Diyos. Meron kaming tagapagligtas. At ikaw yun, God. Salamat po ng marami sa iyo, God. I am sealing these prayers with your precious blood. Nawa, O God, lahat ng mga nakapakinig, nagliwanag ang kaisipan. At tumimo sa bawat isa ang mga salita na ito, God. Thank you, Lord. I just give you back all the glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' name. Amen.